Happy trucking everyone! Hello guys, happy tracking channel everyone. Welcome sa ating channel guys. Welcome sa mga subscribers natin dyan at sa mga nag-aabang dyan na ng mga truck na mabibili nila guys, no? Sana makatulong tong video na to, no? Kung ikaw ay naghahanap ng mga truck, ay tamang-tama sa iyo to. Ay nga pala guys, naililibot ko nga pala kayo dito sa dealer na to. Nandito na yung mga truck nila. Gaya nito, 6HL1 yan na inline. Around 22 feet po ang kanyang haba, no? 2 wiper siya, wing band. Ang mga nasa presyo niyan guys, ang alam ko nasa 1.3 to 1.4. Ganito, ito din po ano, H-stud na 6HK1 naman siya, 24 feet, no? 17.5 something ang kanyang sa gulong. Siguro ito po ang presyo naman ito is nasa 1.4 to 1.5 din ang presyo niya. F-series siya, 2 wiper. Ayan, available po yan, no? And then new arrival yan, nakikita niyo naman, no? Nasa kanan pa ang kanyang manabela. Ito kanyang itsura, bagong dating. Assist po yan, no? What you see is what you get, at nakikita ko maganda. Ito naman 12-wheeler na inline na bubble top, no? 6WF1 po ito. Ang presyo nito, ang naitan ko po ito sa araw 1.7 to 1.8 yung bubble top niya. Meron dito ito, nakikita nyo to, front drive po yan, no? Hindi ko alam po anong engine, 10PD. Tapos ito naman is itong self-loader na ito, available pa po yan, 8DC11 inline yan. So nasa 4 section siya, available. If I'm not mistaken is hindi na po siya available, no? Meron din dito 6R10 na tanker. Ayan. Pwede siyang cooking oil or wet flour, original niya sa Japan. Ayan. Meron din ditong ayun guys, 8M20 yun. Ito naman 6R10 to na new face, available pa po yan, no? So ang function po nito, may air compressor type siya, yung boom niya, no? Hangin yung nagtutulak sa kanya, no? PTO. And then tapos dito guys, ang maganda dito, kung gusto mo siyang ibuhos lahat, pwedeng pag nakaangat para mas mabilis sa kanyang buhos. Huwag kayo maglala, ayusin pa naman nila yan kapag interesado kayo sa ganitong klaseng unit na cooking oil tanker. Yan. Dito sa ating sa Pilipinas, kadalasan ginagamit yan pang cooking oil tanker. At matagal-tagal tayong hindi nagkaroon ng ganitong klaseng unit. Kaya kung ikaw napadaan din sa ating channel, for sure magugusto mo at yung mga ganong hanap mo na tanker, mas okay po yan. Ito naman, no, meron din dito mga 6M70 na bubble top na wing band, yung arrival din po yan, no? Hindi nga lang corrugated ang kanyang wing band, pero bubble top siya, no? So kusapin nyo na lang kung magkakano inabot nito. Pagkaalam ko kasi guys, masa 1.6, 1.7 din ang presyohan yan. Meron din siya ditong 8DC9 na fuel tanker naman. Ayan, nakita nyo. So 6-wheeler lang siya, no? Inline. Ayan, ang condition ng kanyang chassis, pwede nyo na rin puntahan. Pwede ko kayong i-assist dito guys, no? Maganda to, no? Ayan, ito kanya, 3 section siya. Ayan, 4KL 7,000.4, no? 7.4 kilogram, 7,400 kilogram ang kanyang nilalaman. So, itong klase ng fuel tanker, pwede dito yung mga business niya ng mga, ayun nga, sa mga gasolina, diesel, yan. Then dito nagkaroon tayo pagkakataon, no? Meron din ditong 6UZ1 guys na bago dating, no? Ang presyo naman nito is nasa around 2.250 million, no? Yun, bubble top po kasi yun. And then yun din ang binigay sa ating presyo ni dealer. So syempre, I think siguro negotiable pa naman yan. Mga new arrival kasi yan guys. And then kaya nyo guys, makikita nyo naman yan, no? Napakasariwan yan. Huwag nyo i-skip tong video na to guys, dahil papakita ko sa inyo yung looban ng cabin ng mga unit na to. So dito tayo sa 8DC9 guys, no? Punta tayo, tingnan natin. So kung ano ba ang point of view dito. Ayan, napakasariwa na itong unit na to. Ayan. Tapos dito, ayan, itong kanyang mileage, no? Hindi natin masyado sa 65,748 plus. Yan. Maganda kasi dito 8DC9 eh. Ang lakas ng bumomba, no? So mga konting adjustment na sa mga belt niya. Ayan, no, papakita ko sa inyo guys, no? Ang ganda, no? Tamang-tama to kung hanap mo mga fuel tanker. Lalo na inline siya, talagang hindi ka bibitinin, hindi siya ganun kahaba. May mga ganito kasi na bumibili pa rin sa atin, mga ganitong tanker, no?
So regarding do sa presyo, nalimutan ko yung presyo nito kung magkano. Pagkakaalam ko nasa 1.5 ba? 1.7. Anyway guys, makikita ko naman yun, no? I-check na lang natin. Ito guys, naalala ko to. 6UZ1, no? Single differential lang pala to. Pero bubble top siya. Yun nga lang, medyo ma-update din yung presyo niya. 2.250 million para sa single differential. Tapos airbag lang siya. Pero guys, napaka linis, no? Ayos yung unit na to. Maganda. So, yun nga lang, talaga guys, yung sa presyo medyo siguro reasonable naman dahil yun, nakita nyo. Pero I think mani-negotiate pa yan kapag personal natin puntahan nyo, no? Personal nyo pinuntahan. Sama ako, pwede naman. At least may idea na kayo sa presyo. Pero guys, na nakikita nyo, napaka-kinis pa, no? Yung sariwa pa ng unit, no? Wala akong nakikitang mga bulok dito sa unit. Ito naman yung kanyang loob dahil nga bubble top guys. Yan, meron siyang controller doon ng lamig. Sa kanan pa ang kanyang manibela, buo pa ang kanyang mga camera. Siguro kasi mababago pa yan eh. Meron pa siyang armrest, captain seats type. So sana maibalik din yan, no? Mailagay din sa driver side, no? May kabit. Tapos dito guys, meron nga mga susi, okay nga ito sa pag-check natin ng mga unit dito. Ito sa 170 plus, no? 170,000, 177,000. Hindi ko malamang umikot na to guys, no? Sa 177,000 eh. Manual transmission nga pala to guys, no? Akala ko una automatic. Manual transmission po ito. Tapos yan, try natin ipa-start pero nga lobat siya. Pero nakita ko naman dito, hopefully pagkatapos niya ma-convert, maging maayos siya. Meron kasing pag-convert na ayan, mga ganyan, hindi na ibabalik, no? Pero kung sa iba naman, kaya naman nila ibalik. Pero I think may ibabalik naman yan pag kinonvert, no? Huwag lang sana masira. And then ito yung kanyang loob ng wing band. Ayan. Tapos guys, syempre pakita ko din sa inyo yung chassis, no? Kung bakit din ganito din yung pressure niya. So ano sa tingin nyo guys, no? Maganda, no? Maayos yung kanyang unit. Hindi pa siya naging double lock pero mga stainless din yung mga bisagra niya. Kaya din siguro umabot din ng ganun yung pressure niya. Ayan. Meron pa siyang reserva. Buo pa din halos yung mga accessories niya. Okay din guys, no? Siguro dahil may ganun din yung pressure niya dahil na-kompleto pa yung mga accessories. Nga lang, airbag siya. Maganda yan. Siguro dagdag kayo dyan. 100 plus din ang dadagdag nyo dyan kung papamuli nyo po. May mga toolbox siya pero isa lang ang kanyang toolbox, no? Isa lang ang kanyang toolbox. Pero okay pa rin dahil nga makinis pa rin. Maganda pa rin yung kanyang unit. Ang ganda guys nung ano dito, no? Yung 8DC11 na self-loader kaso na-solve na. And then hanggang doon na lang guys, no? Standby lang guys at mag-upload pa tayo. May papakita pa ako sa inyo yung mga unit na dumating dito sa Subic para meron lang po kayong idea. So yun guys, maraming salamat sa panonood nyo. Happy Trucking Channel everyone. Thank you, bye bye and God bless.